Ipinakita ng Police Regional Office 5 ang halos 1,000 piraso ng iba't ibang mga baril na nakumpiska nila sa loob ng isang taong mahigpit na kampanya kontra loose firearms sa Kabikulan. Ito ay bilang pagpapakita na rin ng kanilang kahandaan na bantayan ang nalalapit na eleksyon sa May 2025. Ang bilang ay umabot sa 925 na nakumpiska sa mga operasyon, na-recover at isinuko sa iba't ibang himpilan sa rehiyon. Pinaghalo-halo itong long and short firearms at mga homemade guns. Pinakamarami umano sa mga nakumpiska ang mula sa lalawigan ng Masbate, kung saan talamak raw ang bentahan ng murang baril mula sa Cebu. Maliban dito ay mayroon pang 482 na baril na voluntaryong isinuko for safekeeping dahil hindi pa nare-renew ang mga lisensya nito. Sa pamamagitan raw ng kanilang kampanya ay mababawasan ang mga banta sa buhay ng tao dahil sa hindi otorisadong paggamit ng baril at maiiwasan din ang mga election-related violence. This is to show na yung pulis natin ay talagang ginagawa nila yung kanilang trabaho na lipunin ang mga sandata na hindi na kailangan sa kalsada. So patuloy po ito hanggang nasa election period tayo. Subalit inamin din ng opisyal na nasa 50% pa rin ng loose firearms ang hahagilapin nila, kung kaya doble kayod ang gagawin nila para dito. Sa kabila nito, malakas ang kumpiyansa ng COMELEC Bicol na magiging mapayapang eleksyon sa Bicol sa tulong ng PNP. Sabi ko nga, diba, for every one gun that you take out sa street, nagsisave tayo ng 2 tao, minimum. And of course, nawawala din yung potential threats natin sa election. Tiniyak naman ni Police Brigadier General Dizon na magpahanggang ngayon ay wala pang namomonitor ang kanilang intelligence community ng mga umuusbong na private armed groups at mga gun for hire, maliban sa mga makakaliwang grupo na nagagamit din umano sa dahas ng mga maimpluwensya at maperang politiko. Subalit nagbanta ang opisyal ukol sa mga ito. Bilang sa paghahanda ang pagdedeploy ng 7,353 na kapulisan na magsisilbing mga convoy escorts, quick response teams at tagapagbigay ng route security. Magbabantay din sila sa mga presinto habang ang mga miyembro naman ng Reactionary Standby Support Force ang magsasagawa ng checkpoints at magsisilbing augment forces. 877 na mobility assets naman ang inihanda upang magamit ng mga personahe at 2,777 communication devices ang gagamitin para sa koordinasyon ng iba't ibang units. 1,005 investigation tools ang inihanda upang tugunan at resolbahin agad ang anumang election-related incidents. Nakahanda rin ang 1,367 police personnel para sa civil disturbance management operations. At bilang pagpapakita ng non-partisanship, 141 na mga personahe ng PNP ang inilipat sa ibang lugar dahil sa pagtakbo sa eleksyon ng kanilang malalapit na kaanak. Samantala, kasabay sa araw na ito ay nagsagawa ng synchronized demonstration ng automated counting machine ang COMELEC sa buong Kabikulan. Sa Bicol University campus sa Legazpi City, 19 na ACMs ang ginamit para sa naturang aktibidad. Mismong ang Pangulo ng Universidad ang sumubok sa paggamit ng bagong ACM. Nakita mo kung ano yung binoto mo at wala naman nabago doon sa mga binoto mo. Yun pa rin. Ayon sa COMELEC, napakahalaga ng aktibidad na ito upang maipakita sa mga boboto ang tamang paggamit ng ACM kahit na halos wala namang nabago sa kanilang proseso. Same pa rin ang proseso natin except na may pagkakataon kayong tingnan sa screen kung sino ang mga binoto ninyo and to verify that if yung binoto nyo na nasa screen parehas nung balota ninyo plus yung resibo. Dapat sana ay mga estudyante ang susubok sa ACMs, subalit dahil sa class suspension ay nag-imbita na lamang ng iba pang mga botante ang COMELEC. Vince Villar para sa Bicol.ph.